Ganap na ipatupad ang pagharang ng ZEWA sa mga pantalan ng Iran. Inanunsyo ng Central Command na walang barkong pumasok o lumabas sa mga pantalan ng Iran sa kipot ng Hormuz. Ang blockade ng Pangulo ay nagpapataas ng presyon sa rehimeng Islamiko na maaring pumilit sa kanila na bumalik sa negosasyon sa mga susunod na araw. Ako si Haris Faulkner. Nasa Faulkner, focus ka ba? Ayon kay Almirante Brad Cooper ng CENTCOM, sa loob ng 36 na oras na pahinto ng puwersa ng Estados Unidos ang lahat ng kalakalan papasok at palabas ng Iran sa utos. E saída do Irã por mar. Ang pagharang ay operasyong militar. Sabi ng CENTCOM, higit 10,000 sundalo, mahigit 12 barkong pandigma at 12 dosenang sasakyang panghimpapawid ang kasama rito. Ipinapakita ng larawang ito kung paano isinasagawa ang pagharang sa Golpo ng Oman. Ang Golpo ang pinakamalaking anyong tubig malapit sa kipot ng Hormuz. Nagbibigay ito ng mas malaking espasyo para sa militar, kaya mas maagang matutukoy at masusubaybayan ng mga sundalo ang mga barko sa mas malayong distansya. Nabibigay ito ng oras para matukoy kung pwedeng dumaan ang mga barko o kailangan bumalik. Nangyayari na ito. Si Pangulong Trump ay nagsasalita tungkol sa pag-ulad dahil nakikita ninyo dyan. Kamangga-mangga talaga ito. Akala ko mangyayari ito. Nag-react sila dyan hanggang sa tingin ko, alam mo, winasak natin sila. At parang mas malakas pa ang reaksyon nila ngayon kaysa dati. Sa tingin ko, malapit na itong matapos. Oo, gusto kong sabihin, nakikita ko na talagang malapit na ito sa katapusan. Alam mo ba, kung umatras ako ngayon, aabutin pa ng 20 taon bago muling maitayo ang bansa nila. Hindi pa tayo tapos. Tingnan natin ang susunod na mangyayari. Sa palagay ko, gusto nilang makipagkasundo. Dating piloto ng Black Hawk helicopter at komander ng batalyon, si Teniente Coronel Darren Galba ang tampok kasama ang senior correspondent ng White House, si Peter Doocy. Peter. Harris, ayon sa otoridad ng White House. Inako nilang mahal na gasolina, ngunit iginite lang maaari pa itong tumaas. Kung sinabi mo sa akin na aabot lang tayo sa $72 kada bariles, talagang magugulat ako. Tama ba? At alam mo ba, masaya ako ngayon, pero pakiramdam ko matatapos na agad ito at babagsak ang saya. Kaya kung matalino kayo, matatapos ito kaagad. Kumpiyansa ang Pangulo na narinig ng China ang babala niya noong Lunes na huwag man padala ng arma sa Iran kundi mapaparusahan. Nagpost siya na nagdiriwang ang China dahil binuksan niya ang kipot ng Hormuz. Ginawa ko ito para sa kanila at sa mundo. Hindi na ito mauulit at hindi sila magpapadala ng arma sa Iran. Yayakapin ako ni Pangulong Xi pagdating ko doon. Maganda at matalino ang aming trabaho. Hindi ba mas mabuti ito kaysa makipaglaban? Pero tandaan ninyo, napakahusay naming lumaban kung kinakailangan, mas magaling pa kaysa kanino man. Narinig din natin kamakailan kung kailan bababa ang presyo ng gasolina. Langis at natural na gas, at ito mismo ang mga produktong sinubukan ng gobyerno ni Biden na higpitan para limitahan ang akses sa masagana at murang enerhiya. Doon tayo nais dalhin ng Pangulo, kabilang ang seguridad sa enerhiya at pambansang at pandaigdigang katatagan. Mabilis niyang pinagtatrabahuan ito at dito makikinabang ang maliliit na negosyo sa pangmatagalan. O kasama ng pag-aalis ng mga regulasyon. Si Leffler at kalihim Scott Bessant ay papasok sa silid ng pagpupulong sa loob ng wala pang 2 oras. Ipinagtatanggol ang mga pulisya ni Trump ay naglalagay ng mas maraming pera sa bulsa ng tao kahit tumaas pa ang presyo ng gasolina. Harris. O panahon ng buwis, inihahanda na ito ng presidente sa panayam kay Maria. Maria, at mukhang makakatulong ang panahon ng buwis para mapunan ito gamit ang mga bawas, walang buwis sa mga tip at mga ganitong bagay. Peter, salamat. Gumagawa ako ng ulat dito, pati kahapon, at sinusubaybayan ang gastos ng blokadang ito laban sa Iran. May problema na ang kanilang ekonomiya at ipinapakita nito kung gaano sila naapektuhan at kung bakit ito ay napaka-epektibo. Wala ni isang putok ng baril ang pinakawalan. Nawawala ng rehimeng Iranian ng halos $435 milyong kada araw dahil hindi makapasok o makalabas ang kanilang mga barko sa daungan sa Strait of Hormuz. Kasama dito ang dolyar, 276 milyon mula sa export, pero nasanay nakuha nila kung naibenta sa ibang bansa. Ay bukod dito, apektado pa sila ng masamang balita sa inflasyon at pagbagsak ng halaga ng pera.
Narito rin ang dagdag mula sa mananaliksik na gumawa ng buong pagsusuri at matagal ko ng sinusubaybayan. At ayon, malamang ay mayroon silang mga 13 hanggang 15 o 14 hanggang 16 na araw ng sapat na imbakan para sa langis. Para sa pag-iimbak ng langis na di nila may export. Kapag puno na ang imbakan nila, kailangan nilang bawasan ang pagkuha ng langis. Ang pagbawas sa pagkuha ng langis ay hindi lang magdudulot ng pinsala sa dami ng kanilang pag-export o pagkuha ng langis sa pangmatagalan, kundi magdudulot din ito ng pagtaas ng antas ng kawalan ng trabaho. Ito ang puso ng ekonomiya ng Iran. Umaabot ito sa 70 hanggang 80% ng kita ng Iran na ginagamit para suportahan ang operasyon ng gobyerno. Ramdam nila ito. Tinawag ng Wall Street Journal ang blockade na krisis para sa Iran. Sinasabi nitong ang pinsalang ekonomiya ay agaran at nagbabanta sa rehimen kung magpatuloy ang sitwasyon. Nayong tampok si Teniente Coronel Darren Gubb, retiradong Black Hawk piloto at dating komander ng batalyon. Ikinagagalak ka namin makasama. Nakakita ka na ba ng ganito dati? Hadlang sa bisa at bilis, hindi sa pagpapaputok ng bala. Oh, Haris, sigurado akong hindi ko pa nakita. Sa totoo lang, iniisip ko kung gaano nakatagal mula nang huli nating makita ang pwersang pandagat ng Amerika na sumali sa blockade. Ano man ang laki nito. Mahirapan ako makahanap ng mas kamakailan kaysa sa digmaan sibil ng Amerika. Bago pa nito ay digmaan ng 1,812. Pwede mo ring isama ang laban kontra piratang Berber sa Mediterranean. Kaya laging nasa manual ng taktika ng Navy ito, isa sa mga kaya nilang gawin. Hindi natin kailangan gawin yon at hindi rin tayo napunta sa ganong sitwasyon. Hindi ito makasaysayang unang pagkakataon, pero ito ang una sa matagal na panahon. Kanina umaga nakita ko, nasa Iran ang leader militar ng Pakistan at tinutulungan ng mga tagapamagitan ang bagong peace talk sa US, El Masri at Iran. Kung matuloy, baka mangyari agad. Saglit na reaction mo, nabanggit mo na rin yan dati. Kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Iyan ang sinasabi ng Pangulo. Gumagana ito dito at posibleng magbunga ng mas maraming usapang pangkapayapaan. Ano sa tingin mo? Oh, pwede naman. At sa tingin ko, laging sulit ang negosasyon para sa kapayapaan kahit abutin pa ng ilang araw. Mas gusto ko ang blockade at epekto nitong pang-ekonomiya kaysa sa mga labanan. Una, ayaw namin gumamit ng puwersa ng Amerikano sa isla ng Kart dahil mas epektibo ang blockade at pareho rin ang resulta. Kung patuloy nating idein sa usaping pang-ekonomiya ang mga diktador ng Iran, maaaring mapansin nila ang kanilang sitwasyon at maupo sa negosasyon para sa totoong kasunduan. Chegar a acordo real e viável. Nagdududa pa rin ako kung kaya talaga nila yon. Mas mainam pa rin subukan kaysa bumalik sa kampanya ng pambobomba. Bagong balita ukol sa papel ng OTAN sa sigalot kontra Iran. Nagbabalak ang mga bansang Europeo ng koalisyon para palayain ang trapiko sa Strait of Hormuz at magpadala ng mga barkong pangalis ng mina at sundalo. Ipapatupad lang ang plano matapos ang digmaan at posibleng di isama ang Estados Unidos. Inanunsyo ng Pransya at United Kingdom ang video conference sa Biyernes na sasalihan ng mga 40 bansa. Nag-post ang Pangulo, hindi kami sinuportahan ng NATO noon at hindi rin kami susuportahan sa hinaharap. Hindi lang ito simpleng palitan ng salita ngayon, mukhang totoong nangyayari na ito. Totoo, Haris. Matapos ko magtrabaho ng malawakan sa NATO sa iba't ibang bansa, nakakalungkot makita ang tinatahak nitong direksyon na malaki ang kinalaman ng mga desisyon ng bansang Europeo. At hindi ganun kalaki ang naging desisyon natin dito. Amo nito, dahil imbes naman natin positibo ang NATO, naging kasangkapang pampolitika na lang ito kaysa alyansa militar. Sa tingin ko, delikado ang kinabukasan ng kumpanya. Kung gusto talaga nilang makatulong, matagal na sana silang sumali imbes na maghintay habang tayo nagtatrabaho. Gusto ko lang magtanong na mabilis kasi alam kong lumaban ka. Siguro naranasan mo na ring mapunta sa larangan ng digmaan o makasama ang ilang puwersang Britaniko. Ano nangyayari? Hindi nila nakikita na hindi nila kayang mabuhay nang wala ang espesyal na ugnayan ng Reino Unido, ZICAB at EVA. Sa tingin ko, ito ang pagkakaiba ng mga politiko at ng mga militar sa huli. At partikular kung tinutukoy ang mga mas junior na antas ng sandatahang lakas.
kabilang ang SAS ng Britanya at iba pang puwersa sa pinakamahusay sa mundo. Magandang relasyon namin sa kanila pero madalas nagiging sagabal ang mga politiko at umiikot na sa kanilang relasyon, hindi na sa amin. Ipinagmamalaki namin naglingkod noon at handang ulitin kung tatawagin. Sana magbago isip nila at mapansin na dapat ituloy ang relasyon. Posibleng magdulot ito ng positibong epekto sa inaharap. Kung gusto niyo ba? Ayos lang. Coronel Galvez, salamat sa pagtuto.